Magandang araw mga kastorya. Ako ang inyong kasama dito sa Inside the Story PH, kung saan bawat balita ay sinusuri, bawat kwento ay binibigyang buhay. Ngayong araw, pag-uusapan ko ang isa sa mga pinakamainit na kaganapan sa buong mundo, ang muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Ano ba talaga ang sanhi ng kaguluhan na to? At ano ang epekto nito sa buong mundo, lalo na sa ating mga Pilipino? Samahan niyo ako sa isang masusing pagtalakay sa tunay na nangyayari. Noong Hunyo 22, umugong ang balita, inilunsad ng US military ang operasyong Midnight Hammer, isang malawakang airstrike laban sa mga nuklear na pasilidad ng Iran. Ayon sa mga ulat, mahigit 125 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang 7 B-2 bombers, ang lumipad para targeting ang Natanz, Esfahan, at Fordo. Mga lugar na matagal ng pinaghihinalaan ng Amerika bilang sentro ng programang nuklear ng Iran. Sabi ng US, mission accomplished. Tumama raw lahat ng precision-guided bombs nila at nagdulot ito ng monumental damage. Pero, hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung gaano kalaki ang pinsala sa ilalim ng lupa. May mga nasugatan, pero sa kabutihang palad, walang kumpirmadong nasawi. Ang tanong, bakit ito ginawa ng Amerika? Ayon kay dating Pangulong Donald Trump, na ngayon ay muling nasa sentro ng politika, malapit na raw gumawa ng nuclear weapon ang Iran. Sabi niya, I had no choice. We had to stop them before they launched anything. Dagdag pa niya, kung hindi raw ito ginawa, baka sumabog ang giyera sa buong Middle East. Pero matindi rin ang sagot ng Iran. Tinawag nilang walang kwenta at lumalabag sa batas ng internasyonal ang ginawang pag-atake. Sabi ng kanilang supreme leader, hindi kami titigil, hindi kami magpapatalo. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang kanilang nuclear program at mas tumindi pa ang tensyon. Kasabay nito, lumalawak ang galaw ng militar. Pinuwesto ng Amerika ang USS Gerald R. Ford sa Mediterranean, dagdag pa ang air support at marines. Sa Iran naman, nagtaas na ng alert level sa mga hangganan. Ang resulta, kabado ang mamumuhunan at tumaas agad ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Hindi lang yan, nagsalita na rin ang buong mundo. Ang United Nations, European Union, at maging ang India, nananawagan ng katahimikan at negosasyon. May mga pag-usap sa Geneva at Oman, pero nananatiling tensyonado ang paligid. Sabi ng mga eksperto, isang maliit na pagkakamali lang, maaring sumabog ang malaking digmaan. So ano ang pwedeng mangyari next? Tatlong senaryo. Una, diplomasya kung magpapatuloy ang negosasyon, may pag-asang maibsan ang tensyon. Pangalawa, limitadong giyera posibleng sagupaan sa hangganan o airstrikes. Pero ang kinakatakutan ng lahat malawakang digmaan, lalo na kung masangkot ang Israel, Russia o China. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Ano sa tingin mo ang susunod na mangyayari? Makakamit kaya ang katahimikan o tuluyan ng sasabog ang giyera? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At huwag kalimutang i-like, subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang kababayan natin ang informed at handa sa mga kaganapan sa mundo. Ito ang Inside the Story PH kung saan bawat pangalan, bansa at pangyayari ay may malalim na kwento. Maraming salamat. Hanggang sa muli.